Kung humahanap ka ng Android tablet na malaki yung display, malaki yung storage at RAM, malaki yung battery capacity, mukhang itong Doogee T20 Ultra na yung hinahanap mo. So, unbox natin to ngayon. Ititingnan natin kung sulit ba to para sa presyong 16,000 pesos. Pero bago yan, pag-usapan muna natin, papakita ko muna sa inyo yung mga bagong power banks ng Oki. Una ay itong Oki Sprint X 27.6K 140 watts, ang kanilang flagship dito sa Sprint X series. Sobrang laki ng capacity nito guys, 27,600 mAh. Napakabilis din ng input and output charging nito, 140 watts power delivery, kaya compatible to sa maraming devices ngayon. For example, kung meron kang MacBook Pro 16-inch, sa loob lang ng 40 minutes, aabot na ng 50% yung mata-charge mo gamit to. Yung battery indicator nito ay smart na, so ibig sabihin, hindi lang yung remaining battery yung makikita mo dito, pati na rin yung output or charging speed ng bawat port. Hanggang 3 devices yung pwede mong ma-charge dito at once. Tapos, isang pindot pa doon sa kanyang battery indicator at makikita mo na rin yung battery health ng power bank na to. Yung dalawang USB-C ports ay hanggang 60 watts at yung USB-A naman ay hanggang 18 watts. Talagang perfecto sa mahabang biyahe, lalo na ngayong summer at kahit pa sa mga emergencies. Sunod naman ay itong Oki Sprint X 20K 65 watts. Dalawa pa rin ang USB-C ports natin dito at isang USB-A. Maliban sa 65 watts power delivery yung charging nito, yung battery indicator naman nito ay digital display din at makikita din dito kung ilang watts yung output. Last naman ay itong Oki Sprint X 20K 30 watts. Malaki din yung capacity nito pero compact yung design. Meron tong dalawang USB-C ports at isang USB-A. Meron tong LED indicator sa gilid para makita natin agad kung ilang percentage na lang natitira sa kanya. Yung Oki Sprint X 20K 30 watts at Oki Sprint X 20K 65 watts ay merong small current charging para maging safe yung pag-charge natin sa mga maliliit nating devices kagaya ng smartwatches at earphones. Lahat ng power banks ng Oki ay may multiple charging protections at may 24-month warranty, kaya may peace of mind tayo dito. Nandyan guys yung links ng lahat ng Oki power banks sa description box sa baba at sa mid-month Shopee campaign sa January 15, pwede yung gamitin yung coupon code na to para makakuha pa kayo ng discount. Okay, so again guys, ito yung Doogee T20 Ultra. Makikita nyo naman dito pa lang sa harap ng box na 256GB na yung ating storage at aabot ng 32GB yung kanyang RAM. Pero syempre, kasama na dyan yung virtual RAM na up to 20GB. So yung kanyang physical RAM ay 12GB lang talaga. Pero take note guys na bihirang-bihira yung mga Android tablet ngayon na ganito yung presyo tapos 12GB na yung RAM. Pero tingnan muna natin iba pang aspect ng tablet na to. So again, 16,000 guys yung presyo nito. Makikita nyo dito sa harap ng box yung itsura ng mismong tablet. Meron T20 Ultra na nandito sa baba. Okay, so meron tong tatlong kulay. Ayan, merong blue, merong gray, tsaka merong black. So yung i-unbox natin ngayon ay color black. So pag open natin ng box, ang makikita natin, meron tayo ditong tempered glass. Ayan, tempered glass. So tayo na yung magkakabit nito guys. Pero dito sa T20 Ultra, meron na naka-install na screen protector. Tapos, makikita nyo naman, yan, meron na tayong folio case, guys. Ano ko lang, tanggalin ko lang. Meron tayong folio case dito. O, diba? Kompleto na. Hindi na tayo bibili ng separate na case na para dito sa T20 Ultra. Napaka-decente naman na itsura ng kanyang case. Parang sa iPad. So, goods na rin. Tapos, dito sa ilalim ng box, meron tayong charger, ayan, USB-A, yung ating port, at tapos ano lang to, 24 watts na charging brick. Okay? Tapos, meron tayo dito mga documentations, ayan, pati yung kanyang warranty card. Meron tayong screen protector, accessories, yung panlinis sa display bago natin ikabit yung tempered glass. Meron tayong SIM ejector pin. At lastly, yung kanyang USB-C to USB-A cable. Okay, so yun yung laman ng box nitong T20 Ultra. Pakita ko lang sa inyo kung gaano kalaki yan. Ito yung first time ko na makakapag review ng ganito kalaking tablet. Ang laki niya talaga. Nung unang dumating to sa akin, talagang dinoble check ko muna kung ano yung laman ng box eh.
Talagang tablet siya. So anyway, kaka-release lang guys ng tablet na to according sa Doogee. Pero ayun nga, ganito yung kanilang iprenesyo dito, 16,000. Titingnan natin kung makakasabay ito sa mga popular Android tablets sa ngayon, lalo na yung Xiaomi Pad 5 tsaka Xiaomi Pad 6. Okay, so ito yung likod ng ating Doogee T20 Ultra. So makikita niyo na matte finish lang siya. Meron tayong Doogee branding tsaka high-res audio dito. Ito yung kanyang camera na bilog, yung camera module. Isa lang yan plus isang LED flash. So yung nakikita yung square dito guys na discoloration, pinanggalingan niya ng IMEI na sticker. So nung tinanggal ko, ganyan itsura. Magkapantay naman yan by time. So okay naman, napakasimple nung kanyang design guys. Tapos tingnan nyo naman, sobrang nipis talaga. So good job sa Doogee kasi na-accomplish nila yung ganitong design. Napaka premium naman para sa 16K. Okay naman. So makikita nyo dito sa isang side na meron na tayong dalawang speakers agad. Kapag tinignan natin yung kabilang side, dalawang speaker ulit. So quad speakers yung meron tayo dito sa T20 Ultra. Ito yung ating USB-C port. Ito yung SIM tray natin. So ito yung headphone jack nasa pinakakanto. Medyo awkward yung placement pero at least meron tayo. So silipin natin yung SIM tray ng tablet na to. Okay, so ito siya guys. Hybrid siya. Pwedeng dalawang SIM or isang SIM plus isang micro SD card. So according to Doogee, hanggang 2TB na micro SD card yung pwede nating isalpak dito sa T20 Ultra, which is again, very good. Dito sa may ibabang part, kapag naka-landscape mode tayo, makikita natin yung pogo pins para sa wireless keyboard. At dito naman sa top part, kapag naka-landscape mode tayo, makikita yung ating power lock button, tsaka yung ating volume up and down buttons. Okay, so ito na yung ating Doogee T20 Ultra. So, unang-una yung mapapansin kapag naka-turn on na yung tablet na to, pantay yung bezel. So, napaka-premium ng feels, mas immersive yung paggamit natin kasi walang sagabal talagang straight yan, no? Pantay na pantay yung mga bezel. Meron tayong selfie camera dito sa gitna kapag naka-landscape mode, which is very good kasi kapag nag-video call tayo, naka-landscape naman talaga yung tablet natin. So, dapat talaga karamihan ng mga tablet ganun. Actually, yung iPad ng Apple, ililipat na rin nila sa mga bagong iPad nila yung selfie camera sa gitna kapag naka-landscape mode. Yung display natin dito, based sa website ng Doogee ay 12-inch IPS LCD 1200 by 2000 yung kanya resolution, 60Hz yung ating refresh rate. Pero mapapansin niyo dun sa website ng Doogee na yung resolution daw nito ay 2K. Pero yung 2K kasi 1440p yun. Yung resolution nito 1200 lang. So nasa pagitan siya ng 1080p tsaka 1440p. So, 1.5K lang talaga. So, dapat, binantayan nila yun. Dapat dinoble check nila kasi mahirap makapagbigay ng wrong information kung ikaw mismo yung nagbebenta ng product na yun. Pero, kapag nag-play kasi tayo ng video sa YouTube, makikita nyo na yung resolution or max resolution na pwede nating i-play ay 1440p. So, maybe, baka ito talaga yung reason kung bakit nila inilagay yung 2K doon sa kanilang website. So anyway, yung ating aspect ratio ay hindi 16:9. Kaya makikita niyo meron tayong empty na part dito sa taas tsaka sa baba. Pero hindi naman sobrang noticeable, hindi naman sobrang kapal. At ma-appreciate niyo yung ginawa dito ng Doogee kasi sharp naman yung images natin. At kayang-kaya niya talaga mag-play ng 1440p. Wala naman tayong napapansing hiccup sa kanya. Ang maganda pa dito sa Doogee T20 Ultra, kapag tinignan natin yung kanyang DRM info, makikita nyo na yung kanyang wideband security level 1. So makakapag-play tayo ng mga HD content sa mga streaming services. Pero check na rin natin sa Netflix. So ayan guys, malinaw naman na yung kanyang maximum playback resolution, Full HD. Pero kahit pa 1.5K or 1200p yung resolution ng tablet na to, masasabi ko guys na hindi ganun kaganda yung quality kasi kapag tinignan ninyo yung mga letters, yung mga icons, hindi talaga sharp. Ayan, try nating ilapit sa inyo. Ayan. Sa totoo lang, mas mukha itong 720p yung quality ng display niya. Ayan. Pero, yun nga, kaya niya naman mag-play ng 1440p na mga video sa YouTube.
Pero pagdating dun sa mismong quality, kapag ano na, yung normal na, nagbabasa na tayo sa website, tinitingnan natin itong mga icons, ganyan, hindi talaga ganun ka-sharp. At sa totoo lang, dahil sa chipset nito na G99, medyo doubt talaga ako, may doubt talaga ako na legit na 1200p yung resolution nito. Kasi nga, yung Hilo G99, meron siyang limitation na 1080p lang yung resolution na supported niya. So, hindi ko sure kung paano nila nagawa na gawing 1200p yung resolution nito. Anyway, yun lang naman masasabi ko sa quality. Hindi ako satisfied kasi ang ano talaga, ang blurry ng quality. So, parang hindi talaga sharp. Ngayon, pagdating naman sa performance sa tablet na to, makikita nyo na naka Doogee OS 2.0 na tayo dito. Tapos Android 13 na tayo. Hilo G99 yung chipset natin. 12GB yung ating physical RAM. 256GB yung ating internal storage. At kagaya na sinabi ko kanina, pwedeng umabot ng 2TB yung micro SD card na pwede nating isalpak dito. Ngayon, yung Doogee OS guys na inilagay dito, hindi ganun ka-polished, hindi ganun kalinis. Kasi makikita ninyo yung icon, sobrang ang laki ng mga gap. Diba? Pwede sana malalaki ng kaunti yung mga icons. May way naman para malakihan yan. So, tingnan natin. Punta tayo sa settings. Punta tayo sa display. Tapos yung display size and text. Okay? So, pwede nating lakihan yung icons. Pero tingnan nyo yung mangyayari. Sagad natin. Yan. So, nakita ninyo, sobrang compressed na yung details dito sa may settings. Pero, sige, baliwalain natin yan. Punta tayo sa screen or sa home screen. So, lumaki naman ng kaunti, pero makikita nyo yung gap. Ang annoying pa rin talaga na itsura. Diba? Hindi pa rin ganun ka-decent compared sa mga Xiaomi, Huawei na mga tablet. So, tingnan pa natin kung may way para ayusin yan. Punta tayo dito sa home settings. Dito sa home settings yan, wala tayong makikita, di ba? Kung 4x4, 4x5, 6x5, walang ganon. Punta tayo dito sa home screen. Ang pwede lang nating mabago ay kung may app drawer siya o wala. Kaya yun lang yung option. Tapos, makikita ninyo na yung dock. Napansin nyo ba yung dock? Ayan o. Yung mga icons sa loob ng dock, hindi nakagitna. Ang laki ng space dito sa may bandang taas. So, hindi talaga ganun kalinis ang pagkakagawa. Try natin kung makakapagpasok tayo ng isa pa. Ayan o, hindi na. Hindi na tayo makapagpasok ng isa. Maliban na lang kung ipapatong natin sa isa. So, magiging folder na lang. Hindi pwede yung mag-add tayo ng additional dito sa may gilid. Ayan o. Diba? Ang laki pa ng space. Pwede yan hanggang dito. So, ang dami pang pwedeng gawin dito ng Doogee. Pero, kahit hindi pa ganun ka-polish, nirelease na nila. So, kailangan pa tong ayusin ng Doogee. Kahit yung quick settings, di ba? Hindi ganun kaganda itsura. Sobrang, parang minadali talaga nila. Minadali nila yung paggawa dito sa kanilang skin. Hindi nila pinag-isipang mabuti. Parang mas maganda pa yung Cyanogen OS nung panahon ko kesa dito. Sana ang ginawa na lang ng Doogee, talagang stock Android na lang. So anyway, puntahan natin yung performance niya sa gaming. Okay, so makikita nyo naman na na-handle niya na maayos itong Asphalt 9. Wala namang frame drops, wala naman lag. Supported yung 60Hz na gameplay. Hindi naman potato quality, in fairness naman. Dito sa tablet na to, hindi potato quality yung na-generate ng graphics. Acceptable naman. Yan, very playable naman for the most part. Hindi man tayo, hindi naman tayo masyadong problema pagdating sa gaming. Kung casual gamer ka, pwede na itong tablet na to. Kung gusto mo mag-run ng emulator, okay din. Kasi ang laki ng display, mag-enjoy ka talaga. Lalo na kung may controller ka. O nga pala, hindi ko pa nagpakita sa inyo yung Antutu scores nitong T20 Ultra. So, check natin. Okay, so ito yung Antutu score na nakuha natin dito sa Doogee T20 Ultra. 384,790. So, again, hindi talaga performance yung tinutukan nila sa tablet na to. Ang talagang priority nila or pinagmamalaki nila dito sa T20 Ultra ay yung malaking display, tapos yung malaking storage, tsaka RAM. Yun talaga. Pero tingnan pa natin yung battery. Okay, so itong Doogee T20 Ultra ay merong 10,800 mAh na battery capacity. At so far, yun ang pinakamalaking battery capacity na nakita ko sa isang Android tablet. Ang problema,
yung charging speed. Kasi 18 watts lang talaga yung charging speed ng tablet na to at grabe sa tagal i-charge. Kasi from 8 to 100%, inabot ako ng 3.5 oras. Ganun katindi. So, naku po, kapag nagmamadali ka na, hindi ka talaga makakapagmadali dito. Maiistorbo ka talaga. So, maganda kung ito na yung tablet mo, baguhin mo yung charging habit mo. Pag matutulog ka na, charge mo na agad para pagising mo 100% na naman. Pero ang maganda rito sa T20 Ultra, yung battery life. Kasi umabot siya ng 12 hours and 10 minutes na screen on time. Yes, hindi yan kasing laki ng ibang smartphone na na-review natin na inaabot ng 16, 18 hours. Pero para sa isang tablet guys, yung 12 hours and 10 minutes na to, ay malaki na yan. Kasi usually, ang nakukuha ko talaga sa mga Android tablet na binabattery test ko, 8 to 10 hours lang. So, above normal yung SOT na makukuha natin dito sa T20 Ultra. So, effective naman yung inilagay nila ditong 10,800 mAh. At in fairness, sa pagkaka-design nila dito sa T20 Ultra, hindi mo ramdam na ganun kalaki yung battery capacity niya kasi ang gaan lang. Gaan lang ang tablet na to. So, hindi ka mangangalay kapag ginagamit mo siya. Hindi ka rin mabibigatan sa bag mo kung dadalhin mo to kapag nagka-travel ka. Nakalimutan ko palang i-mention kanina yung quality ng speakers ng tablet na to. Kasi nga quad speakers, malakas guys. Maganda yung quality. So kapag manonood ka dito ng movies, makikinig ng music, mag-enjoy ka talaga. So again guys, yung T20 Ultra ng Doogee ay dinesign talaga nila para dun sa mga naghahanap ng tablet na malaking display kasi gagamitin nila sa media consumption o kaya gagamitin nila sa pag-aaral nila, madami silang files o kaya online work, madami silang files kasi malaki yung storage ito. At malaki din yung RAM. So, kahit pa ilang application yung buksan natin at once, hindi agad-agad maghahang tong T20 Ultra. Yun nga lang guys. Syempre, Doogee, hindi pa ganun ka-establish yung kanilang reputation pagdating sa software updates. Although, may natanggap akong 2 software update dito. Kaya mula nang nireview ko siya or tinest ko yung tablet na to. 2 software update. Pero syempre, hindi natin sure kung hanggang kailan yun. Hindi natin sure kung aabot ba yun ng 1 taon, 2 taon. At makikita mo talaga yung quality ng product ng isang brand kung matatagal talaga. Kung paano nila ginawa yung UI, yung kanilang skin. Makikita ninyo sa Xiaomi yan, sa Huawei, sa Oppo, sa Vivo, yung skin nila, stable naman. Hindi pare-parehas yung bigat pero stable. Pero pag i-compare mo dito sa skin ng Doogee, kalat-kalat talaga, hindi pa maayos. So, malaki yung sinasabi nun sa brand. So, nasa sa inyo guys kung bibili nyo tong tablet na to, again 16,000 pesos to. Pero if ever na gusto nyo lang ng recommendation ko mag Xiaomi Pad 5 kayo. Kasi 17,999 pesos lang. So, magdadagdag ka lang ng mga around 1,000 plus, naka-Xiaomi ka na. At kung may additional ka pang 3,000, makakapag Xiaomi Pad 6 ka pa. So, ayun lang. Pero, again, kung mahanap ka talaga ng 12-inch na tablet, malakas yung speaker, matagal yung battery life, okay naman itong T20 Ultra. Pero wag ka lang aasa na magiging matagal yung kanilang software updates. So, yun muna guys. Maraming salamat sa panonood. Lahat ng links ng Aoki kanina na pinakita ko sa inyo, pati itong T20 Ultra, nandyan sa description box sa baba. Maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.